Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang remnant at ang kanilang misyon. Ngayon naman ay nasa ika-14 na paniniwala na tayo. Ang paniniwala sa pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Ang tanong, posible bang magkaisa ang mga taong magkakaiba? Magkakaiba ng ugali, magkakaiba ng kultura, magkakaiba ng wika, magkakaiba ng edad, magkakaiba ng pinanggalingan. Sa mundo natin ngayon, parang mas madali pang mag-away kaysa magkaisa. Pero ang magandang balita ay ito. Posible ang tunay na pagkakaisa kapag si Jesus ang sentro. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa ayon sa Biblia. Una, ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo. Minsan, kapag sinabing unity, iniisip natin na kailangan pare-pareho ang lahat. Parehong personalidad, parehong opinyon, parehong talento, parehong background, pero hindi yun ang ibig sabihin ng Biblia. Tingnan natin ang kalikasan. Magkakaiba ang mga bulaklak, pero maganda ang hardin. Magkakaiba ang instrumento, pero maganda ang tugtugin. Magkakaiba ang kulay, pero maganda ang larawan. Ganito rin ang plano ng Diyos sa kanyang simbahan. Hindi niya tayo ginawang magkakapareho. Nilalang niya tayong magkakaiba, ngunit may iisang layunin. Sabi ni Jesus sa John 17:21, upang silang lahat ay maging isa. Hindi niya ipinapanalangin na maging pare-pareho tayo. Ipinanalangin niya na magkaisa tayo. Ikalawa, tayo ay bahagi ng isang katawan. Isa sa pinakamagandang ilustrasyon ng Biblia ay ang katawan ng tao. Sabi sa 1 Corinthians 12:12, kung paanong ang katawan ay iisa, ngunit may maraming bahagi, gayon din naman si Kristo. Isipin ninyo, paano kung sabihin ng mata, hindi ko kailangan ng kamay? O kaya sabihin ng paa, hindi ko kailangan ng tenga? Magiging maayos ba ang katawan? Siyempre hindi. Lahat ng bahagi ay mahalaga. Ganito rin sa simbahan. May magaling umawit, may magaling magturo, may magaling mag-organize, may magaling mag-encourage, may magaling tumulong sa nangangailangan, may magaling mag-lead, may magaling makinig. Iba-iba ang talento pero lahat ay mahalaga sa gawain ng Diyos. Walang maliit na ministry sa mata ng Panginoon. Ikatlo, si Kristo ang sentro ng ating pagkakaisa. Kung minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil nakatuon tayo sa ating mga pagkakaiba. Pero kapag nakatuon tayo kay Jesus, mas nagiging madali ang pagkakaisa. Isipin ninyo ang gulong ng bisikleta. Maraming spokes na magkakalayo sa labas. Pero habang papalapit sila sa gitna, mas nagiging malapit sila sa isa't isa. Ganito rin tayo. Habang mas lumalapit tayo kay Kristo, mas lumalapit din tayo sa isa't isa. Sabi sa Galatians 3:28, kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At sinabi naman ni Ellen White, the closer we come to Jesus, the closer we shall be to one another. Kaya ang sikreto ng pagkakaisa ay hindi pagiging pare-pareho natin. Ang sikreto ng pagkakaisa ay ang pagkakaroon natin ng iisang sentro, si Jesus. Kapag si Kristo ang nasa gitna ng ating buhay, natututo tayong magmahal, magpatawad, umunawa, at maglingkod sa isa't isa. Ikaapat, ang pagkakaisa ay patunay ng ating pagiging alagad ni Kristo. Sabi ni Jesus sa John 13:35, sa pamamagitan nito makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad,
kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Pansinin ninyo, hindi sinabi ni Jesus na makikilala tayo dahil sa dami ng alam natin. Hindi dahil sa laki ng simbahan. Hindi dahil sa ganda ng programa, kundi dahil sa pagmamahalan. Kapag nakikita ng mga tao ang pagmamahalan, paggalang at pagkakaisa sa loob ng simbahan, mas nakikita nila ang karakter ni Kristo. Pero kapag puro away, inggitan at pagkakawatak-watak ang nakikita nila, nahihirapan silang makita si Jesus. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa sa ating patotoo sa mundo. 5, paano natin mapapalakas ang pagkakaisa? Una, matutong magpatawad. Walang perpektong tao. May masasaktan tayo at may makakasakit din sa atin. Pero ang pagpapatawad ay mahalagang bahagi ng pagkakaisa. Sabi nga sa Colossus 3:13, kung paanong kayo'y pinatawad ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. 2, maging magpakumbaba. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagkakaisa ay pride. Kapag laging gusto nating tayo ang tama, mahihirapan tayong magkaisa. Sabi sa Filipos 2:3, magpakumbaba kayo at ituring na mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. 3, matutong makinig. Minsan hindi natin kailangan agad sumagot. Kailangan lang nating makinig at umunawa. Sabi sa Santiago 1:19, maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo. Tayo ay iba't ibang bahagi ng iisang katawan. Si Kristo ang sentro ng ating pagkakaisa. Ang pagmamahalan ang patunay ng ating pagiging alagad niya. At ang tunay na pagkakaisa ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagpapatawad at pag-ibig. Mga kaibigan, sa mundong puno ng pagkakahati-hati, gusto ng Diyos na ang kanyang simbahan ay maging halimbawa ng pagkakaisa. Hindi dahil pare-pareho tayo, kundi dahil pare-pareho nating mahal si Jesus. At kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, mas nagiging posible ang pagkakaisa kahit gaano pa tayo magkakaiba. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Mee na nagpapaalala. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mag-isa. Tinawag niya tayo maging bahagi ng isang katawan na nagmamahalan, nagtutulungan at nagkakaisa kay Kristo. God bless us all.